Nag-iiyakan po, ladies and gentlemen, ang mga pinklawan, ang mga komunista, mga NPA ay nag-iiyakan po. Dahil nga po sa nangyari sa Senado na kung saan pinababalik o sinoli at kinansel. Kakaya. Kakaya. Anak ng... Alam nyo mga kababayan, talaga nga namang this is a, sabi nga, karma, ika nga. Ayaw kasing gamitin yung salitang karma, pero ganun natin eh. Bakit kanyo? Bakit ko nasasabing karma? Kasi alam nyo, ang problema kasi ganito, kanila pong pinaspas, kanila pong hindi pinadaan sa tamang paraan. Hindi po nila ginawa yung due process na tinatawag na supposedly sana tinalaka yung first impeachment, second. Kasi alam mo kung bakit? Ang ginawa nila, nag-antay sila, wala kasi silang sapat na ebidensya o maayos na, alam mo yon, maayos na kaso, ika nga, para ipatanggal si VP Sara Duterte. Siguro nung nakita yung unang impeachment, ampaw to. Oh. Dagdagan niyo yan. Second impeachment, ampaw na naman. Kulang pa yan. Oh, third impeachment, oh, naku po, ampaw palalo. Oh, sabi, fourth impeachment, ayan na. Oh, ito, okay na to. Ngayon, biglang doon na kagad, which is bawal po yun. Bakit? Kasi ang mangyayari nga po dyan, parang yung sinasabi nilang fishing na yan, yung nangingisda. Bakit kanyo? Kasi ang mangyayari, gano'n na lang lagi ang gagawin. Tatanggap ng 10, 50 impeachment complaint, tapos maghahanap ng kaso. Yun nga yung sinasabing parang nagpipishing, naghahanap ka lang ng kaso, kahit wala naman talagang kaso. 'Di ba? Tapos, sasampahan mo ngayon, pag-iipon-ipunin mo, tapos tsaka mo isasubmit sa Speaker of the House. Na which is mali. 'Di ba? Yun yung sinasabing merong provision sa ating konstitusyon na immediately. Gigil na gigil sila dun sa forthwith. Isipin nyo ito yung kanilang ginagamit pa ulit sa Senado na forthwith, dapat talakayin na, simulan na, ganyan. Nabuisit yung mga senador. Gago! Forthwith pala, mga animal kayo kinukulit nyo kami. Siguro gano'n na nangyari, di ba? Ang ina nyo. Forthwith Okay. Ito ang forthwith nyo. Di ba sabi sa konstitusyon, immediately, pag natanggap ng Secretary General ng Kamara, immediately papasa sa Speaker. Bakit inantay nyo hanggang fourth impeachment? O, di na forthwith sila. Gago! Kaya nga, sabi ko sa inyo, karma. Ika nga, karma talaga yung nangyari. Bakit to kanyo? Talagang... yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment, ay yun ang ibinalik ng Senado. O bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forthwith ang ginamit immediately. Kahapon, pinaliwanag ko anong pinagkaiba ng forthwith at saka immediately. Ang immediately, ang mas strong emphasis na kailangan agad-agad. Hindi ito mag-aantay. Hindi pa pwedeng, sabi nga sa korte, in a legal term o sa pagdating sa mga kaso, pag sinabi ng judge, release that person immediately. Hindi pwedeng sabihin ng BJMP o ng mga pulis, sandali, pag-aaralan muna namin ito, aayusin muna namin yung dokumento. Sandali lang, sandali. Chotomate. Hindi pwedeng ganon. Immediately, pag sabi ng korte, ito ang order, pak, mababasa nila yan. Release the accused immediately. Di ba? Yun yung release kagad. Di ba? Hindi pa pwedeng mag-antayan. Inutos ng korte. Ganon yung nangyari doon sa Kamara. Sabi doon sa konstitusyon, immediately. So dapat, pasok kagad. Pasa mo kagad. Hindi pa pwedeng laruin mo muna yung bola. Ganon yun eh. Pag sinabi sa'yo ng coach, pasa mo agad pagtanggap mo ng bola. Ipasa mo agad. Hindi pa pwedeng, sandali, gusto ko munang mag-dribble dito. Di-dribble ko muna to. Tsaka ako ipapasa dun sa taga-tira. Hindi pwedeng ganun. Immediately nga di ba? Yun yung sinasabi. Ano man yung forthwith? Yung forthwith nga,
Pag sinabi ng korte, we need produce the witness, forthwith the witness. Yeah? Pag sinabi na yon, di ba? Kailangan ilabas mo kagad yung witness sa nauukol na time o sa walang delay pero yung nasa oras. Ibig sabihin po nun, halimbawa, magta-travel ka pa o di kaya kailangan mo ng mga court order na para puntahan yung isa, yung warrant, kailangan mong puntahan. Kailangan meron ka munang mga, kung mag-delay man, ay dahil meron kang sapat na dahilan. Di ba? Kung i-delay man, halimbawa, yung witness nasa ospital. Di ba? Pag sinabing forthwith, antay mo muna ma-release ng ospital kasi naghihingalo na. Hindi pa pwedeng iutos ng judge na, immediately, kahit mamamatay na yan, dalin mo dito yan. Hindi pwedeng gayon, di ba? So, ayun yung pinagkaiba nun. Bintang sila ng bintang na dapat forthwith, nayari tuloy sila. Yun yung sinasabi kong nakarma itong mga animal na to. Ngayon, dahil sa nakarma itong mga animal na ito, iyak ng iyak. Hindi mananalo yung speaker namin sa pagka-presidente sa 2028 pag andyan si Bibi. Hindi mananalo yun. Kaya kailangan namin matanggal si Bibi Sara Duterte. Kita mo naman, ginawa na namin ang lahat. Pero wala pa rin. Olat pa rin. Ang layo pa rin ni speaker. Mapapagalitan kami. Ganun na nangyari. Yeah? Atat na atat yung mga ito eh. Kaya ayan tuloy, napakarma kayo. Ito, panoorin natin itong mga iyakan itong mga to. Umiiyak kasi itong mga ito. Halimbawa ito. Ito si Now, with respect... Ay, sandali. Nabayaran nyo na ba yung utang ninyo forthwith? According to, BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Kasi according to BP Sara Duterte, may utang daw po kayo. Allegedly. Ayan allegedly, may utang daw kayo kay BP Sara Duterte. Nabayaran nyo na po ba? Ako'y nagtatanong laang, kasi forthwith, yung forthwith o immediately? Ma'am, ang utang, binabayaran yan forthwith, ha? Kung ma-delay man, dapat yung bagang, yan pala example, yung perfect example ng forthwith. Ma-delay man, merong reasonable na dahilan kung ma-delay man. Yung pagbayad ninyo. Again, that is just an alleged na sinabi ni BP Sara Duterte, may utang daw kayo. So, sana, forthwith, mabayaran na ninyo. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ha? To the action of the Senate last night, the impeachment court. Ano ni Dilima ito? Para sila magsalita. Duterte. Impeachment court. Uso ba yan? Hindi, ako nagtatanong lang Mas ano ba yun? Mas maganda ba yung pag-i-English pag gaganon magsalita? Is it better if I speak that way? Requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint. As well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. Kasalanan nyo na yun. Kung hindi kayo makaintindi. Hindi, totoo naman kasalanan na nila yun kung hindi nyo maintindihan. Ang taong bayan, naiintindihan. Ang linaw-linaw kasi. Ang linaw-linaw, in every trial, inaayos yung mga
pinapasa sa judge. Alam nyo kasi nakasabi ko nga sa inyo, naka-attend na ako ng mga hearing eh. Ang mga arraignment. Talagang kailangan bawat exhibit, yung alam mo yun, yung mga ebidensya, ayan, isusumite. Ang tagal, grabe. Eh, babihira ba naman, napakarami ba naman eh. Talagang iisa-isay niya, no, pati lahat, as in lahat ng ng mga issue, 'di ba? Iisa-isay niya ng abogado. 'Yun po yung siste diyan. Sisiguraduhin muna ng court na lahat ba tama ang pagkaano, ganito. Pag hindi, pababalik sa iyan. Ibalik sa sandali. Mayroong kalokohan, halimbawa lang, hindi naman nangyari sa akin ito. Halimbawa lang, may kalokohan tong piskal. Ito, bla bla bla, ganito. Solid niyo yan. Pag-aralan niyo yan. Ginagago niyo kami. Parang ganon. Diba? This is a layman. Siyempre, di gumagamit yung mga judge ng ganon. Para sinasabi, balik niyan kasi tarantado itong judge na ito. Masyadong pinaspas. Ginago yung demanda nitong taon to. Ngayon, ibabalik. Hindi ibig sabihin dinismiss yun. Kasi kung dinismiss yun, hindi mo na pwede uli isampa yun. Kasi merong double jeopardy. So, hindi yun dinismiss. Ang tawag doon, ibinalik lang, pinapaklaro lang doon sa piskal na nagpasa. Ganon ang ginawa ng Senado. Bilang korte, bilang mga judge, sabi nila, sandali, may sabit itong part na ito Paano magiging quote-unquote constitutional o legal itong impeachment na ito kung mali yung pagkapasa. Mali yung prosesong dinaanan. Paano magiging legal itong impeachment complaint na ito? Yun ang sinasabi ngayon. Kaya ngayon, linawin ninyo sa amin. Although yung isa, dalawa yung reason kung bakit ibinalik. Yung isa, huwag na natin pansinin kasi siyempre, sasabihin naman nila, interesado sila eh. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the 1-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po, and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 Kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different
civil society groups. Ayun na naman yung civil society nila. May mga nakasama po tayo religious leaders. Ayan na naman sila. And even victims Naku, of yung EJK. Pati EJK. Maraming Ayop. salamat po. Rest Ayop assured, talaga. ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. Maraming salamat. Sabi ni Bato, at saka, basta sabi ni Bato, he was led by the Holy Spirit, which is, itong nangyari na ito, yung remand. As a matter of fact, tinanong din si Escudero, tinanong siya, planado ba ito? Kasi ang nangyari, talagang somehow it was a movement of a mysterious hand. Yeah, parang ganon. To the people who do not believe in the Almighty. Pero kay Bato nga, it was the Holy Spirit who guided him. At the same time, ganon din kay Cayetano. Diba? As a matter of fact, ang ganda nga ng pagkasabi niya doon sa Jeremiah, yung kanyang quotation For I have plans for you, not to harm you, diba? Pero at the same time, sinabi niya, there is also a plan ang mga demonyo. So ang tanong, mga kababayan, ito ang matinding tanong dyan. Ito hubang nangyari na ito ay totoong galaw ng Diyos kasi hindi ito planado eh. Ang plano talaga is to push for the dismissal. Yun talaga ang plano. Alam naman natin kung sino, Duterte Black, diba? Yun ang plano nila, dismiss na yan. Kasi that's illegal, that's blah blah blah, i-dismiss na yan. Oh. Pero again, through the wisdom of the Senator Cayetano, through the guidance of the Holy Spirit, siya po daw ay niremand na lang para at least talagang magkaisa ang mga senador. And lo and behold, 18 ang nagsabing, oo tama, ibalik doon, magpaliwanag sila. So ginaid sila ng Holy Spirit. Nagtataka ako, sino kayang espiritu? Kaninong espiritu yung sinasabi mo? Luistro. Hindi, baka kasi, sabi nga ni Cayetano, may plano ang Diyos, pero may plano rin ng demonyo. Kanino espiritu yan? Yang espiritu ba na yan, nagdidikta sa atin na mangutang tayo? Hindi kasi may mga ganun Kaya wag natin tong paglaruan. Parang ang dating, ngayon pupunta kayo ngayon sa simbahan, papabasbasan ninyo. Hindi nyo alam mo, ang dami nyong arte. Sa totoo lang. Para kayong mga, masyado kayo sa optics na kami ang makasanto, kami ang mga banal. Porket, kasalanan ni Bato to Bato, kasalanan mo to Sa totoo lang, pahuli sa Holy Spirit ka. Ngayon, ayaw nilang patalo. Pumunta sila, meron ba silang inalay sa worship hall ng Senado, ay ng Kongreso. Agoy, 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 agoy. Hindi talaga papatalo to sa mga drama no? Hindi ko naman sinasabing drama yung kay kay Bato, pero ito kitang-kita niyo yung drama. Anak ng weteng, oo. Ma'am, kaysa sa pumunta kayo sa simbahan, sagutin nyo na lang. Ang dami nyong hanas Hindi, kasi, totoo lang, anong pautot to? Magsimba-simba kayo? Ba't di nyo na lang sagutin yung inquiry o yung pagbalik sa inyo ng Senado? Sagutin nyo na lang. Legal battle to Kung anak ng weteng naman kayo, oo. Kung ano yung mga iniisip nyo. I think it's very good that there is going to be some kind of continuing dialogue between the Senate and its impeachment court as well as the House of Representatives. But as I have said, it is very important that both the 19th Congress and the 20th Congress participate in this dialogue. And as it has been pointed out,
the 20th Congress has not yet come into being. And therefore, the referral of the case back to the lower house must include the concept of waiting for the 20th Congress. Wow. Ano naman natin to? Ito naman, itong si Ang yan. pag-demand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw na malinaw. Kasi mga kababayan, papakita ko sa inyo yung sulat ni ni Senate President na sinasabi dito na cancel na. Sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than one-third at least ng mga members ng House, ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Ngayon, anong ibig sabihin ng trial? Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain. Ewan ko. Isa pa to eh. Alam mo kasi sabi talaga nila, ito kwento talaga sa akin ng mga abogado. May mga abogadong matalino sa utak, magaling mag-memorize, pero may mga abogado talagang pagdating sa trial, olat. Sa korte, hindi lamang po presentation of evidence yung sinasabi nito. Pwede yung i-dismiss ng judge ang isang kaso. Party yon nung quote-unquote trial. Although hindi nga na-dismiss eh. Pero yung sinasabi nitong kailangan presentation of evidence, pwede ho mag-utos ang korte at sabihin niya, sandali, ano nyo nga muna ito, ayusin nyo to. Mali ito eh. Pwede po yun. At ito po ay parte ng trial. Ulitin ko, parte po yan ng trial. So, hindi mali po yung sinasabi nitong mamang ito. Pasensya na po, sir, ha? Ang mga exhibits, yon ang utos ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan. Hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami talagang nababahala. Kaya nga, ako ito hindi ko maintindihan ng mga to. Ang daming dakdak sa media. Talagang ang hilig nila sa media. Alam mo, simple lang eh. Sabi mo, konstitusyon. Okay? Nagdesisyon ang Senate. Tandaan ninyo, meron tayo yung presumption of regularity. Hindi, may ganon. Any decision made, halimbawa ng Senado as the court, may presumption tayo na okay yan, tama yan. Sino magsasabi ngayon na hindi tama yan? Supreme Court. Kaya nga sinasabi ni Chis Escudero, ito yung ginawa, pinagdesisyon ng Senado, if you have a problem, run to the Supreme Court and ask the Supreme Court to tell us na mali ang ginawa ninyo. Kesa sa dumakdak kayo, magsimba-simba kayo dyan, alam mo, I'm not against simba-simba. But always remember to be able to have faith. You have to step forward. You understand? Faith without works is dead. Kaya nga 'di ba si Pedro nung tinawag siya, hindi pwedeng just call me. Makakalakad ka diyan sa tubig. Hindi, kailangan itapak ni Pedro yung paa niya. That's the work. Kailangan niyang iapak para pag-apak niya, doon malalaman kung talagang bang may faith siya o wala. Kay Abraham din, ganun din po. 'Di ba? Bakit hiningi? Isipin niyo to Bakit hiningi yung anak? Hindi pwedeng basta maniwala ka lang. Okay? Hindi pwede po yun. This is not an issue of salvation, Wala tayong sa usapang salvation dito. Sandali lang. Baka mamaya may mga hihirit na mga doktrina dyan. Hindi ho salvation ang pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin, para yung kanyang faith, dapat po may works.
At ang sinasabi nga natin dito, wag naman puro dasal. Pumunta kayo sa Supreme Court, may reklamo kayo, sagutin ninyo yung tanong ng Senado, hindi yung puro gayaan, puro kayo drama. Oh, kasi nga po, mga kababayan, mas gusto nila yung pamidya. Dahil ang purpose naman nila, yung propaganda, hindi naman talaga reality, yung truth eh. Sana ginawa ng Senado. May sinasabi na kailangan pa raw i-certify ng House kung may na-violate ng Constitution. Bakit kailangan pang i-certify? Mismo yung pagbigay ng articles of impeachment, yun na nga ang certification ng House na ito ang aming gustong i-file at sa aming paniwala ay matibay ang ebidensya para isuporta ito. Tingin niyo ba yung Senate parang umaakit na upper court compared to the House which is supposed to be police yung branch? Well, unang-una meron pang isang issue dyan. Pwede ba mag-file ng motion ang isang judge? Ang hindi umuupo ang Senado ang Senate bilang lawmaking body. Sila ay umuupo bilang mga senator judge. Ang dapat mag-file ng mga motion ay yung mga parties. Pero wala pa nga yung mga parties doon eh. Kung manggaling halimbawa sa defense ang motion na ganyan, dapat didinggin nila. Pero bakit galing sa member ng court? Wala rin sa rules po yon na inaprubahan nila. So ano po ang repercussion po ng ganoong senator judge na umaakto as defense? Well, ang repercussion yan ay pwede bang gawin yon? At dapat ba inaksyon yung ganun klaseng motion? Kuminsan siguro ang nasa isip ng ibang mga senador ay last lawmaker pa sila, pero kailangan natin silang i-remind na senator judge po sila, nanumpa sila bilang senator judge. Sa tingin nyo, patay na yung impeachment? Sorry? Sa tingin nyo po ba patay na ang impeachment? Hindi pa naman. Mismo sinabi naman ni SP Cheese na sabi niya gano'n, hindi naman daw na-dismiss ang kaso. At talagang ipaglalaban natin yan na ituloy ang... Uy, punta na kayo sa Supreme Court, wag na dyan. Pamidya kayo ng pamidya eh. Ang bira kayo. Oh, anyway, eto linawin po natin yung sinasabi natin ditong cancel. Ayan kasi may sulat dito eh. Yang cancel po na yan ay yung cancel yung June 11. Kasi dapat merong parang hearing na sisimulan na sa June 11. Tapos na yon, nagawa na nila yung dapat nilang gawin doon, kaya kinancel muna. Kasi pasensya na po, ito just to be kailangan natin itama ang may mga pananaw diyan na sinasabing cancel na yung impeachment at yun ang kanilang mga pinopost. Mga sir, mga ma'am, ang ibig sabihin po ng cancel dito, kasi alinaw po niya kung babasahin ninyo. Ayan articles of impeachment which was scheduled for June 11, ibig sabihin yung schedule ng pagbabasa, presentation ng article of impeachment sa June 11 has been rendered moot and is thereby canceled. Ang kinakancel po dito yung June 11, not the impeachment. Linawin po natin. So yung kasi tulad nga yung sinabi ko kanina, di ba? Yung impeachment ay cancel na. Cancel na po sa June 11. Okay? Hindi po ibig sabihin nun cancel na on the entire impeachment. Binalik nga po para paliwanagin o para isabihin nila kung bakit nyo ginawa ito ganito. So tulad na sinabi ni Chis Escudero, tuloy pa rin po pero ibinalik lang para pagpaliwanagin po. So, malinaw na malinaw po yun, para lang sa kaliwanagan. Baka nalilito po tayo sa mga issue. Natatawa nga po ako kasi itong mga iyakin na ito, ang dami nilang drama. Pupunta-punta pa sila doon sa simbahan, bla bla bla. Hindi na lang nila gawin. Eto nga, isipin nyo ito inunahan pa sila ni Torion. Ni Atty. Torion, inunahan pa sila. Sabi ko nga sa inyo hindi na yung drama-drama. Diretso na siya sa Supreme Court. Yan ang tunay na abogado. Yung mga abogadong panay ang drama,
Ay, naku po. Alam nyo, sabi nga, eto may nagsabi nga sa akin na pag ang abogado, trial lawyer, ay panay, dali, bakit nag-play yun? Ayun, yan. Panay ang pamidya, delicates po yan. Delicates po. Minsan, mahina po talaga yan, pagkagayaan. Oh, totoo. Pero pagka ito, galaw ng galaw, yung alam mo 'yon, pupunta sa Supreme Court. Oh, tulad nito. Well, there is this issue as to whether or not the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress, and that's one of the issues that we raised here. And we are of the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity, and that even under the Senate rules, I think you have been fully made aware of it by other lawyers, that it runs against Section 123 of Rule 44 of the Senate. So since the same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time, the words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe, include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So we feel that the same should be dismissed. And the other two grounds, likewise, we also stated in our petition, but the most important of which is the fact that the impeachment complaint cannot cross over to the next Congress. Ano pong basis doon? Kasi sinasabi yan nga, hindi naman siya legislative matter. So ito yung issue. Kasi sinasabi nga niya dito, hindi dapat, okay? Hindi dapat tumawid. Okay? So, hindi dapat tumawid ang impeachment kasi nga matatapos na. Ito ngayon ng paulit-ulit na tanong ng mga media at pati ng mga pinklawan. Sa bill, iba po yung impeachment daw. Well, Una-una, sinabi niya po dito, hindi po siya inutusan o hindi siya tinanong na o sinabihan na ni BP Sara na pumunta sa Supreme Court. Ito'y kanyang sariling effort lamang. own rules state that all pending matters and proceedings, and an impeachment case is a proceeding. So therefore, where the law does not distinguish, we should not distinguish. It is a basic rule in statutory construction that if the law does not distinguish, it should not distinguish. And besides, Ayan, nakita niyo yon. Ang ganda ng pagkasabi niya doon. Pag hindi sinabi ng batas, hindi mo pwedeng i-assume. Nagagets ninyo na yun ang sinabi ng batas. Parang ganon. Di ba? Ulitin natin yung part na yun, ha? impeachment case is a proceeding. So therefore, where the law does not distinguish, we should not distinguish. It is a So, sabi kasi ng batas, all proceedings, mag-i-stop pag nagpalit na ng Congress. Ibig sabihin, from the 19th and to the 20th, mag-i-stop lahat yan. Okay? All proceedings. Ngayon, yung sinasabi nung iba na, sandali, ang sinutukoy ng batas ay yung mga paggawa ng batas lamang. Kasi di ba yun yung trabaho ng mga senador, yung gumawa, magbalangkas ng batas? So, ang sinasabi ngayon ng argument ng mga pinklawan at saka ng mga NPA ay, sandali, ang pinipigilan lamang ay yung paggawa ng batas. Ibig sabihin, hindi na pwedeng tumawid. Ang sinasabi naman ni Torion ngayon ay, pag hindi sinabi ng batas, huwag tayong mag-assume na sinabi ng batas yun. Kaya nga, kung hindi dinistinguish ba yun, ang word na ginamit niya, distinguish, ibig sabihin, pag hindi tinukoy ng batas, huwag ka mag-imbento na, hindi, ito ang tinutukoy ng batas. Hindi pwede yun. Yun ang sinasabi ni Torion ngayon. basic rule in statutory construction that if the law does not distinguish, it should not distinguish. And besides, Ang galing talaga nito ni Atty. Torion. Palakpak. Pag ito
Ay, sorry. Pag ito siguro humawak ng kaso ko, ayun, baka hindi ko na ma-afford ang attorney to, baka hindi ko na kayo ma-afford. The rationale of continuity is based on US as well as UK practices. It does not apply in the Philippine setting. Yung ina-argue naman ng iba, kasi tayo, hindi ko nga alam, actually, tinanong ko din yan eh. May mga abogado na ako nakausap, mga batikang abogado. Minsan ginagamit daw ang jurisprudence ng US Court, yung mga desisyon ng US Court. So sinasabi dito, ng kalaban, itong mga Pinklawan, tsaka mga NPA, sinasabi nila, meron ng desisyon ang US Court about this impeachment continuity. Ibig sabihin, sabi daw doon sa US Court, yung sa Senate nila noon, yung impeachment, tumutuloy, tumatawid ng next Congress yung impeachment. Meron daw decision sa US ng ganon, tsaka sa UK. Ito ang argument ngayon ni Atty. Torion. Simply because of the fact that we have different realities here. The fact that the Senate elects 12 members per election, that is proof enough that the practices in the United States of America as well as in the United Kingdom cannot be duplicated here in our country. Arnold versus Nazareno was decided in 1950. The more recent cases of Balag as well as Neri would be more applicable. Alam mo, ang galing nito eh. Sa totoo lang Kasi nga, ang sinasabi dito, iba ang composition ng Senate doon. Hindi yung katulad sa atin na half ang nawawala. Doon kasi hindi. Kasi nga, mas maraming senador sa Amerika. Kasi alam ko, correct me if I'm wrong, pero ang alam ko talaga, per state may senator sila. So sa dami ng state, napakarami ng senator. So hindi nababakante, kaya talaga may continuity sa kanila. Sa ating kasi kalhati, nawawala. Kaya talagang, alam mo yun, hindi pwedeng mag-continue. Yun ang isang argument dyan. At saka yung mga binabasa ni Atty. Torion, na ito ay mga jurisprudence sa Pilipinas. Okay? Actually, narinig ko na rin po yan doon kay Dean Pastrana ng San Sebastian na sinasabi niya, basa kayo ng basa ng article ng jurisprudence na iba, hindi nyo tinitingnan itong jurisprudence na ito. Nag-indicate pa nga siya. Tinalakay natin yan isang araw, pati sa SB9. So alam mo kasi, ang problema doon sa mga NPA tsaka sa mga Pinklawan, pili lang kasi yung kanilang argumento. At talagang atat na atat sila na ma-impeach si BP Sara Duterte. Alam natin bias. Kaya nga, ito ang pinakamagandang pangyayari ngayon more than anything else. Yung pagpunta ni Atty. Torion sa Supreme Court. Napakaganda nito. Kasi kanya-kanyang argument eh. May argument itong Senado, merong argument itong Kamara, may argument ang Duterte supporter, may argument ang mga anti-Duterte. To once and for all, settle the argument. Let the Supreme Court say kung ano talaga ang dapat gawin dito. Although, ang sinasabi nga ni Atty. Torion dito, it is for the, i-pause muna. Ang talagang, ang gusto niya mangyari dito ay to pause everything until yung issue ay maayos o masorted. Ano yung na yon, yung issue na yon? Yun ngang skip important legal steps like verification and due process. At yung potentially invalid since it's ignored earlier complaints and rules. So until maayos yung mga yon, ang hinihingi ni Atty. Torion ay i-pause muna. I-pause muna yung impeachment sa Senate. Klaruhin muna ngayon ng Kamara. Yan din ang ginawa ng Senado. Sabi ng Senado, sandali, eto muna, sagutin nyo muna ito. Ayan ang nangyayari ngayon. In our case, and the Supreme Court there clearly emphasized that the all proceedings are of a present Congress are terminated
after its expiration of its term. And since its term expires on June 30, its authority and jurisdiction cannot be extended to the next Congress. Besides, common sense would tell us, how can you impose your proceedings to the next Congress? Can you impose upon the next Congress your proceedings? Of course not. You give a fresh authority, you give fresh discretion to the new senators. You could not, as an old senator, you could not impose upon the new senators, hey, we have taken up all of these matters in our old Congress and you are mandated to take up the matters that we were able to take up. You could. Yan yung sinasabi rin ni si Escudero. Kaya alam nyo, tama talaga eh. Tama yung ginagawa ngayon. At magdidesisyon yan ay yung 20th Congress na kung tama ba na ipasa. Yung parang ganito yan eh. Sa eskwelahan, halimbawa, grade 7 ka. Kasi pasensya na, medyo wala ako nung KKK eh. Grade 7 ako, nag-grade 7 ako, tapos first year high school. So may project ka nung grade 7. Iba teacher mo dun sa no limit tanghiren na subject mo. Ay, wala pala tayong subject na ganun. College pala ako nun. O, halimbawa lang, may subject ka na aralin, history, yan. At may project ka tungkol kay Jose Rizal. Di after nun, hindi mo natapos, hindi pwedeng sabihin nung, hindi pwedeng obligahin nung teacher mo nung grade 7, yung teacher mo doon sa first year high school at sabihin, pwede ba patapos mo ito? Kasi gusto ko matapos niya ito eh. Hindi pwede. Kasi may sarili hong pag-iisip yung teacher na yon. So, siya yung sa high school teacher mo. So, kung gusto niya, pwede naman. Pero yung respetuhin dapat yun. Yun nga yung sinasabi dito. Hindi pwedeng from the 19th Congress, ipapasa. Kasi una-una may batas eh. May batas na hindi pwede. Ina-assume lang nito mga pinklawan at mga NPA na hindi kasama itong impeachment dun sa batas. Yun lang eh. Yeah? Pero sabi nga yung argumento nga ni Atty. Torion, hindi pwedeng gayon. Not do that. Common delicadeza, common good Wala silang ganun, sir. behavior prevents you from doing that. Yes. Duty daw po ng Senate itakal ang impeachment trial, whether it's the 19th Congress or the 20th. Well, I respectfully does not agree with the opinion. The duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process. All of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to the House of Representatives in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. This is akin to the requirement of certification of non-forum shopping, the verification requirement, which is required in all cases. If such applies in ordinary cases, with more importance that such should be applied in impeachment cases. Grabe, no? Alam mo, kasi yung problema talaga dito sa mga nagko-komento, hindi ko alam kung trial lawyer ba sila eh. Kung bakit hindi nila maunawaan yung mga napakasimpleng basic pagdating sa trial. 'Di ba? Tapos, ito na nga yung sinasabi. Yung tinatawag nating presumption of regularity. Ano ba ibig sabihin to? Babasahin ko sa inyo ha. Means the law assumes that the government official or public servants did their job properly and follow the rules. Unless someone proves otherwise, which is the court. On this particular, it's the Supreme Court. Halimbawa, merong pinagdesisyonan ang Senado at sinabi ng Senado, ibalik ito sa Kamara. The only way
legal way. Okay? Kung may utak yung mga animal na komento ng komento, ha? Tumakbo kayo sa Supreme Court at i-questionin ninyo yung ginawang galaw ng mga senador. Anak kayo ng putang Inuunan nyo pa ang kaartehan at kadramahan ninyo kesa sa tumakbo kayo sa Supreme Court. Buti pa to si Atty. Torion, inunahan pa kayo. Gago! Hindi, kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung meron mang talaga napakagandang ginawa dito si Atty. Torion Talagang tumakbo na siya. Para talagang patigilin. Tigil na itong impeachment. Kasi tandaan niyo hindi tumitigil yung impeachment sa pagsoli linawin natin yun Hindi tumitigil ang impeachment sa pagsoli sa Kamara. Pinagpapaliwanag lang sila. Hindi ko nga alam ba't puro drama itong mga animal na to. Anda drama talaga. Wala namang kasing dapat ikadrama. This is part of a legal process. Hindi ko alam kung ganun ba sila talaga katanga. Kaya yung due process hindi nila sinunod dahil ang tanga-tanga nila pagdating sa trial. Alam mo siguro, siguro kumuha kayo ng matinong abogado, trial lawyer talaga. Kasi hindi nyo alam yung proseso Basta lang kayo diskarte. Alam mo, ang dali-daling gawin pumunta kayo ngayon sa Supreme Court, pasok kayo doon, magsamba kayo at sabihin ninyong sandali, mali ang ginawa ng mga senador o at this particular judge, senator, mali ang ginawa nila, pasa kayo. Ngayon, ang Supreme Court na magsasabing, oo nga, mali nga sila. Ay hindi, mali kayo. Supreme Court. Ito ang ginawa ni Torion. Palakpakan natin si Atty. Torion.